Hello, hi again. Kamusta? Ngayon lang ulit nakapag-video. Kamusta ang lahat? Kamusta kayo? Ayun. Um, it's been a while. So, ilang months din ang nakalipas before ako nag-last na nag-video. So, ano yung pag-uusapan natin ngayon? So, we will talk about bipolar. So, um, this is another spontaneous uh, talk, another spontaneous message from me, from Ina. So, about bipolar. So, I have bipolar too. So, kung sa hindi po nakakaalam ang bipolar is dalawa yung poles niya. Isang mania which is yun yung hyper, irritable, uh, um, galit, um, masungit, impulsive, reckless, spending, and yung pangalawang pole, yung depressed na pole, yung low pole. So, sa bipolar 2, mas madalas yung depressed kesa sa mania. Mas madalas yung low moods kesa dun sa mania, yung irritable, yung hyper, yung madaldal. So, dun ako sa bipolar 2. So, mas nag-stay ako dun sa depressed mood. So, ayun. So, i-break natin yung mga kailangang i-break down sa video na ito. Yung mga stigma, yung mga sabi-sabi ng mga tao na hindi naman totoo, na patindihan ng problema para masabing ikaw lang yung dapat magkaroon ng mental health condition kasi ikaw yung may pinakamatinding problema sa lahat. No, hindi po yun. Okay? And hindi porket you speak well, kagaya ko, parang, uy, nadadala mo ng maayos yung bipolar mo, parang wala ka namang bipolar kasi, kasi ang talino mo, ang aware mo, or ganyan ka magsalita, but alam mo, ang knowledgeable mo. Siyempre, nagre-research ako about my condition, 'di ba? Kailangan ba pagka may sakit ka na mental illness, wala ka na sa sarili mo, baliw ka na talaga. I mean, huwag sinabing baliw. As in, wala ka na sa sarili mo talaga. Actually, dinifferentiate yun sa akin ng psychiatrist ko. Ang bipolar, dalawa kasi yun. Isang psychotic, saka yung meron siyang sinabi na isa. So ako, doon ako dun sa part na aware pa. Alam ko pa. Kumbaga, hindi ako yung psychotic na talagang wala na sa sarili, na papatay ng tao or may kinakausap na hindi naman nag-exist. Hindi ganon. So, doon tayo sa aware na side. Pero you have mental health condition. Okay? So, actually, yung bipolar, ngayon ko lang siya napag-aralan din ng husto. Kasi hindi ko rin talaga maintindihan before kung ano ba talaga yung bipolar, hindi ako aware, ganyan. And ngayon na naging aware ako, mas alam ko na bakit in the past, ganito ako, ganyan ako. So, yun pala yung symptoms mismo ng sakit ko. So, in my, in my, in my, in my case, more on galit, irritability, yun, nasa mania ako. Yun yung side, yun yung anger outburst, yun yung sa mania na side. And yung spending din, nagkaroon ako ng problema sa spending. I get validation. I did coping mechanism through spending, overspending. Nagkaroon ako ng mga utang, ganyan, sa OLA, and yan, nakakahiya man sabihin, umutang ako sa mga kamag-anak, kaibigan, ganyan. Kasi I had this problem with spending dahil sa sakit ko na hindi ako aware. And yung iba isipin, naku, ano lang yan? Kunya-kunyari, ganyan. Ay, naku, wala akong pakialam kung isipin yung ganun, pero wala kayo sa sapatos ko. Hindi nyo alam. Okay? So, hindi nyo alam ano yung pinagdaanan ko, what I've been through. And hindi nyo rin alam kung gaano kahirap for me.
na sasabihin niyo lang, "Ay, asawa yan ng piloto, mayaman, ganyan-ganyan. Ano pang dapat niyang problemahin, hindi na siya dapat problema." Gano'n lang sasabihin niyo. Pero wala sa gano'n 'yun, eh, hindi niyo kasi alam. Kaya you talk and speak that way, okey? You don't know. Hindi kayo aware, hindi niyo alam kaya napaka-insensitive niyo to talk that way. Kaya puwede ba dun sa mga tao na wala namang mental health condition, mag-isip din kayo muna before kayo magsalita, before kayo magbitaw ng words na, "Ano bang inaano-ano mo diyan, eh, ang bless-bless mo na nga ganyan, ganyan, ganyan." You do not know. Hindi mo alam, 'di ba? Ang alam mo lang is kung ano yung nakikita mo, yun lang. Baka nga yung tao mismong may sakit hindi niya rin alam bakit siya nagkakagano'n. So, yun lang. Ang dami kong pinagdaanan and then, um, but ngayon yung psych visit ko ulit, ang ganda nung napag-usapan namin nung psychiatrist ko na pinag pinagbulay-bulayan namin yung mga success ko na from yung struggle ko na I'm always doubting myself, I'm always comparing myself, tapos palagi akong hard sa sarili ko, ngayon ibang-iba na. And then masasabi ko ngayon na I'm healing kasi hindi na ako bitter na tao na parang pagka meron akong nakitang post or story na kamukha ako or nangyari sa akin, hindi ko na siya ini-story. Kumbaga, hindi ko na siya ini-share kasi naisip ko bakit pa? Tapos na yan, 'di ba? So, nakita ko na naghi-heal na ako. Wala na ako dun sa part na bitter. And then yung validation ng iba na dati, sobrang kailangan pag may nagustuhan akong tao, I mean, nagustuhan in a way na gusto ko siya maging kaibigan or kapamilya ko siya, gusto kong kunin yung approval niya or yung yung simpatya niya or yung loob niya, gusto ko maging okay kami. Sobra kong kiniget yung validation from them. Tapos pag hindi, nalulungkot ako. Ngayon, hindi na rin. Parang, I don't give a fuck anymore. I don't give a damn anymore. If you don't like me, fine, 'di ba? I'll go on with my life. Sorry for the word, pero yun na, naging gano'n na. So, and it's good kasi it's actually nagbe-build yung self-esteem ko na na nagiging okay na ako, yung confidence ko na parang kung di mo ako gusto, fine, 'di ba? Bakit kita kailangang gustuhin or 'di ba? Sabi nga wala namang problema yung pickles pero hindi lahat gusto yung pickles, 'di ba? Does that mean na hindi okay yung pickles? Hindi, 'di ba? So, yun lang. Talagang hindi lang siguro tayo jive or hindi lang talaga tayo may mga gano'n, eh. Hindi mo kailangan magustuhan yung isang tao or hindi rin kita kailangan magustuhan. So, gano'n. And I come to approve, parang okay with that na hindi mo ako trip, okay lang sa akin. I will not get your validation or approval. So, sobrang naging okay na yung confidence ko na parang I'll go on with my life. And especially right now that I'm a mother and I'm also a wife, and nakita ko yung ang dami kong challenges, pero despite that, napalaki ko ng maayos yung anak ko. Napapalaki ko ng maayos yung anak ko. And naalagaan ko yung asawa ko. Nakakapagluto na ako. Dati lagi ko sinasabi na, hindi ako magaling magluto, hindi masarap, bla 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 bla. Pero it turns out, nung may sakit siya, nalutuan ko siya ng masarap na tinola, naalagaan ko sila. So, 'di ba? Pinaka-basic lang naman eh. Meron nga diyan ibang, 'di ba? Hindi marunong magluto eh, pero that's okay, fine. Pero ako, I'm trying my best, 'di ba? Pero 'di ba? Kaya I give myself a pat in the shoulder kasi I've come a long way from dun sa part na hindi ka yung hindi ako yung hard ako sa sarili ko or hindi ko magawa or I kept on comparing myself. So, bakit ko 'to ginawa itong video na 'to? So, gusto ko lang sabihin na, tas yun pa pala, yung yung pagte-take ng gamot, okay? Huwag niyong isipin na, "Ay, puwede kang hindi uminom ng gamot." No.
Actually, yan yung mga maling notion na sinasabi. Kasi may mga skeptics about pag-inom ng gamot. Actually, parang high blood din ng mental health condition, mental health disorder, na kailangan mong inuman ng gamot as a maintenance. Kasi pag tumigil ka dyan, okay, sabihin natin, hindi ka for a while, walang epekto. Pero bigla kang darating, ninervyusin ka, kakabahan ka. Bakit? Bumabalik, 'di ba? Kasi, or bigla kang magiging irritable, or bigla kang magiging masungit. Kasi bumabalik, kasi nga, it's not meant na ganun eh. Para siyang high blood na may maintenance ka na gamot at yun na yung maintenance mo. Okay, yung yung gamot na iniinom mo. Okay, it's a lifetime na talaga. Yun ang sinabi ng doktor. Hindi yan yung tipong, ay, nagtatatawa na siya, okay na siya, wala na siyang problema, successful na siya sa buhay, pwede nang ihinto yung gamot. No. Siguro kung kaya mo, like for example, nagbuntis ka, pero kailangan mo pumunta sa therapy, magpa-psychologist ka pa din. Kasi once na hindi ka lang uminom ng gamot, sa aming may mga may bipolar, nagbabago agad yung mood, ganyan. Minsan nati-trigger, ganyan, nagagalit pa din, irritable pa din, or may mga habits pa din. Basta, kailangan mo ng therapy din eh. Kaya kailangan constant, may CBT, may cognitive behavior therapy. Kung pumupunta ka sa psychologist mo bukod sa psychiatrist mo, kung hindi ka na talaga nagme-meds. Kasi yun yung therapy, tutulungan ka kung hindi ka na magagamot. Pero kung hindi ka naman magbubuntis, it's much better to take the medicine. Okay. Or kung wala namang reason para ihinto, much better to take the medicine. Kasi hindi naman masama yan eh. Sinasabi lang nila masama. Bakit? Yung gamot ba sa high blood, masama ba yan? Pag hindi sila uminom nun, o di patay na sila. Dahil hindi na nakontrol yung pagtaas ng blood pressure nila. Same with medicine sa mental health. So it stabilizes your mood, it stabilizes the neurotransmitters in your brain. At kapag hindi ka uminom nun, o di wala, hindi ka na naman makalabas ng bahay, hindi ka na naman makausap, kung ano-ano namang habits or reckless things yung ginawa mo, galit ka na naman, nakikipag-away ka na naman. So yun. So yun lang. This is a knowledge. And huwag kayong mahiya or matakot na mag-seek ng help. Kung panganay kayo, kung sa kanila sa'yo sila kumukuha ng lakas ng loob at baka hindi na kumuha ng lakas ng loob, para matuto din sila, 'di ba, na ay, si ate, ano na, kailangan na niya ng breather, ng me time, ng relief. Siguro masyado na siyang maraming problema na inaayos. So, para din sila hindi nakaasa sa'yo palagi. Kasi baka mamaya, ikaw lang yung strong palagi eh, kaya nagkakaroon ka na ng problema. So, 'di ba? Seek help. Huwag kang matakot. And, actually, nagkaroon na rin ako ng, okay, this is trigger warning, suicidal ideations. Pero, suicide is not the answer. Okay? Pagod ka lang. Okay? Hindi mo lang alam paano. Pero hindi sagot ang suicide. Okay? Hindi sagot yung pag-end ng buhay. Marami nagmamahal sa'yo, kahit feeling mo or sinasabi ng utak mo dyan, wala. Marami nagmamahal sa'yo. And you matter. Okay? Hindi yun sagot. If you're having an episode at naisip mo na ganun, kumausap ka ng tao. Kumausap ka lang kahit isa lang para lang maalis ka dun. Huwag kang magpakain. Lalo-lalo na kung may mga umaasa sa'yo. Like, or kahit walang umaasa sa'yo, kahit you're a student, ganyan, pero may pangarap ka, you have so many things ahead of you. Or kahit sa tingin mo, ang hirap-hirap ng buhay, parang wala ka ng pag-asa. No, may pag-asa pa. Okay? Huwag kang susuko. And kumausap ka lang kahit isang tao lang na alam mong okay yung tao na yun nakakausapin mo. Na huwag ka susuko. Kasi hindi sagot yun eh. Okay? Hindi yung sagot. We are here to better ourselves. We are here to to be a good example to others who are suffering, to help others out.
Okay? Dun tayo. Dun tayo sa liwanag. Okay? There's light at the end of the tunnel. Malayo na yung narating mo eh. Malayo pa, pero malayo na yung narating mo. So, don't give up, 'di ba? Kahit gaano pa kahirap yan, kahit ano pa yung ingay sa utak mo, or ingay na sinasabi ng mga tao, or walang naniniwala sa'yo, walang nag-a-approve sa'yo, ganyan. Hindi ka nila pinapansin. Ay nako, wag mong isipin yung mga tao na yun. Lagi mong isipin yung mga nagmamatter sa'yo, yung mga nagmamahal sa'yo, yung sarili mo. Okay? God loves you. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, may nagmamahal sa'yo. Okay? I love you, mahal kita. So you should hang on with your life. May magagawa ka. You could help someone out there who is suffering na who is suffering. Okay? Huwag ka susuko. Hang on. Okay? So, yun lang. So, once again, thank you for watching. Kung umabot ka dito sa end ng video na to, thank you for watching. Mag-comment if you want to ask something or share uh, inspiration, motivation. Comment po kayo. Thank you so much. God bless. I love you. Love you, folks. And peace lang, ah. And kung nagpapagaling ka ngayon, continue to heal. Kung wala ka pa dun sa part na okay ka na, okay lang yan. Ako, ang tagal ko rin bago gumaling talaga. Pero, patience sa sarili. Progress takes time. We are all a work in progress. Bye-bye. God bless.